Hey, paspas, testing. Kung hanggang saan lang kaya nito. So, we are now in Kalawan. Sagad na po yung aking throttle. Full speed ahead. Ano ang kaya niya? Hanggang 80 lang baga. Sa video nito ay nais nating malaman kung ano po yung top speed ng ating Honda Navi. Sadya nga ba talagang mabagal o merong limiter? Pag-uusapan po natin mamaya. Pag-usapan na rin natin yung gas consumption po ng ating Navi, part 2. Tapusin mo ang video nito. Salamat! Basa ang karsada. So good morning, good morning. Not so early ride. Around 5:40 ng umaga tayo po ay nag-umpisang bumiyahe. At napansin po natin basa ang karsada. Pupultak natin uli para sa patag naman gas consumption. Ito tayo sa Uni Oil. Full tank. Unleaded. Yes. Wala pa lang ano yan. Dahan-dahan. Okay na. 100, sakto, no? Ano? Thank you. Alright, so 360, 350.2 ating gas. Full tank uli. Saktong 100 mahigit. Bagyang-bagya lang. Gana. Malaking bagay din na mayroong 360 camera. So kita mo yung harap at saka likod ng iyong pagra-ride. So shoutout po sa aking anak na siya nagpahiram po ng ating 360. Alright. So takbo. Hindi natin kayang hubulin ng X-Max, N-Max at lahat ng Max. Pero kaya natin tumakbo ng chill ride. Okay. So sa ating takbo ngayon, na-observe natin ang ilang mga bagay tungkol sa Navi. Takbo ako na. Yuhuu! Maambon. Going by tayo ba eh? Una, nakita natin mabibrate kapag naka top speed na. Alam natin, hindi ito naka-combo brake lang po ito. Siyempre, alalayan natin ang pag-iingat lalo sa pagpreno po natin kasi hindi naman tayo naka-disc brake. Pinilit, shoot! Sa pagitan ng dalawang sasakyan, siya ay nakipagpatintero. Natin, kayang bakbo lang mabilis. Sagad-saga rin. Full throttle na ho yan, full throttle. Sagad na. Tumatakbo ng 80. Nanginginig na. Takbong umaga. Chill ride, Pampagana. Hanggang pinapagpag siya ng hangin eh. Ano ba si magaang? Sagad na. Wala na ang ibubuga. Spas. Madulas. At syempre, alalayan po rin natin ang ating pong balancing kasi nga ang ating pong mga gulong ay stock. Usually, medyo madulas yan sa una. Hey, paspas, testing. Kung hanggang saan lang kaya nito. Okay, so we are now in Kalawan. Sagad na po yung aking throttle. Full speed ahead. Ano ang kaya niya? Hanggang 80 lang baga. Sagad na po, 80 lang. Okay, so hindi makapanabenta.
80. Wala na, pakunan siya sa 80. Okay, so ito na po yung sagad ng throttle. Oo, 80. At malakas din naman yung kanyang stock na busina, pero kung nahihinaan ka, pwede naman nating i-modify at palitan natin ng contact ng dual horn para po may alternatibong busina ka pag kinakailangan mo na mas malakas sa busina. Kasi ninyo, sagad na po yung throttle ko niya, mga kapatid. Wala na, hanggang 80 lang po siya. Okay, nasa lakas ang hangin, para po siya binabalibag. Dahil siya po yung magaang. At dahil nga po maliit ang motor, siyempre magaang din po ito. Ayon po sa kanyang specs ay 104 kilograms na po ito, yung pinaka gross weight po niya. Tayong hinihigop ng hangin, no? Ang kanyang kaya, hindi na po kinaya ng 90. Sagad na po siya, eh. Okay? So siguro naman accurate po itong ating gauge, speedometer, ano ha? A little later. Isa ko sa purpose din ng ating pagpunta sa Los Baños ay para mag-canvas po ng top box na pwede po nating bilhin. Sa oras natin 3:66. Time check 6:17. Uwi na. So, nakita natin ang ating Honda Navi, good for ano lang, Honda Navi good for 80 lang capacity. Okay, good morning. Kumusta ang inyong mga umaga? Kung napapanood mo ang video nito, ay patuloy nating sinasanay ang ating sarili sa pagdadrive ng ating pong Honda Navi. Okay, at napansin po natin na yung meron talaga siyang limiter. Sabihin, sagad ng kanyang throttle 80 at yun na po yun, ano ha? So wala ka nang idadagdag, ano ha? So kung lalagyan mo ng aftermarket, bahala ka. Papalitan mo ng bola, bahala ka. Okay? Atin itong search kay Google at nakita ho natin na meron naman talagang limiter ang mga motor na kagaya po nito na nagbibigay po ng ilang prevention na meron po itong pros and cons. Sa simpleng paliwanag ay bibilis kapag tinagal mo ito, pero ang risk ay masisira ang makina mo in the long run. Start recording. Nananakbo. Ay, basa. Okay, so tayo po ay nasa bahagi po ng Palite. Kapit na po tayo sa boundary ng pila. And now let's go to our Bible meditation time. Our verse is found in John chapter 1 verse 23, which says, He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Ano sabihin po nito? Tatlong bagay kalaki po ng talata po nito. Ito po ay patungkol kay Juan Bautista o John the Baptist, na kung saan inihahanda ang pagdating ng ating Panginoon. At kanyang sinabi ang tatlong mahalagang bagay. Number 1 is Jesus is the Word for the world. So John chapter 1 verse 1 to 3, sinabi po, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Si Kristo po ito. Sabi nga po sa verse 14, the same chapter, ay siya po ay nagkatawang tao na nakagaya po natin para magkaroon tayo ng pag-asa ng langit. Pangalawa, Jesus is the way and there is no other way going to heaven. Opo, sabi po sa John 14:6, and He said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Opo, siya po ang tanging daan patungo sa langit. Wala pong ibang pamamaraan. Sabi po ng Bible sa Aklat ng Mga Gawa, sa silong ng langit ay walang sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. At pangatlo panghuli, sinabi po ni John, He is the Savior that needed by the sinners, nakagaya po natin. Sinabi po sa aklat ng Isaiah 35 verse 8, An highway shall be there, a way, it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it, but it shall be for those wayfaring men, though fools shall not err therein. Opo, siya po ang daan ng kabanalan. Lahat po tayo wayfaring men na nangangailangan po ng kaligtasan kay Kristo.
Kaya nga po lahat ng ating problema sa buhay, kaya niyang ayusin. Lahat ng gusot, kaya niyang unatin. At lahat po ng baku-bakong plano natin sa buhay ay kaya niyang patagin. He's the straight way going to heaven. I hope isang araw, kaibigang rider sa OBR, tagapin mo siya bilang tagapagligtas. At sa ating pag-uwi ay bumalik tayo sa parehong gas station kung saan tayo nag-gas kanina upang malaman po natin kung magkakano na bawas at ganun makukompute po natin kung ano po yung ating average gas consumption part 2. Pero this time, patag po yung ating dinaanan at wala ho tayong akyatin na pinuntahan. Ha? Oo, bago. Ganda ko lang. Unleaded dyan, ha? Ay. Sagad sa gari mo. Ano ba minimum? 56. 56? Okay. Nakaresibo tayo? Ay. Magkano yan? 44. Kompletuhin mo may liter kung ilang liters ha. At yung mga 0.79. At atin tinignan ang total kilometers po na ating tinakbo at nakita po natin na umabot po sa halos 33 kilometers po from odometer ng starting odometer at sa natapos po na odometer reading po natin ngayon. Kasi po ang ating ending odometer reading ay umabot po sa 383.2. Natin. Mabasa. Baka mabasa. At syempre isa po sa mga goal po natin ay mamigay po ng Bible sa bawat ride po natin. Yata Bible. Nagbablog ako. Okay ha. Sa'yo na yan. Bible. Ay sir, nakapalo ko sa inyo. Oo. Bible, libre yan. Meron ako dyan kayo, YouTube channel ha. Search lang. Ayos? Okay, sige. God bless po. Ayos? May kasama ko ba sa loob? Bigyan natin isa. Alam ko meron. Sabihin mo ha. Sige. Gusto mo mag-shoutout? Sige, shoutout. Tiyo. Okay. Ano pangalan mo, Brad? Anthony. God bless ha. Okay, sige. Okay, so ating pong computin po yung ating pong gas consumption reading po ngayon. Umalis po tayo sa ating odometer. Starting odometer po natin ay 350.2 at bumalik po tayo nag-odometer po tayo ng 383.2. So, ibig sabihin, total kilometers po natin ay 33 kilometers. Dinivide po natin sa 0.79 which is nakalagay po sa ating resibo. Yun po ang kinarga po natin nung pinultang tayo sa bandang huli. Kaya 33 divide by 0.79 liters is equivalent to 41.7 liters per kilometer. So yun po yung average gas consumption na nakita po natin pagkasapatag ang ating pong tinakbo. So napakatipid po ng ating pong Honda Navi. Bagamat ang sabi po niya sa specs doon po sa kasa ay umabot po sa 48 kilometers per liter. Pero very close na rin po yung 41.7. Sana lang kaya. Okay. Ayos. Motor na scooter. Sige ba? Thank you. Again, like, subscribe, and hit the notification bell for more upcoming videos. Ride safe with prayer. To God be the glory. Basta tayo. Uwi na. Yan na sinasabi ko. Kanina hindi umulan. Ngayon basaan na naman. Okay, so I hope hindi mababad ang ating GoPro. Mga kuyas. Diyan ka nagbaba. This is Pastor Man. Thank you for watching. Paalam.